Sa buhay ko'y may pag-asa, natatanaw dahil kalinga mo'y laan. Sa bawat araw, sa'yo Diyos di mag-aalinlangan, ilalagak kang kabalisahan. Sa iyong kamay ay iyaatang ang lahat kong pasanin. Sa iyong paanan nilalagak taglay na suliranin. Sa oras na di ko alam ang gagawin, sa iyo'y laging aasa at sa iyo'y dadalangin. Aming Diyos, ika'y mapagkalinga sa aming nananampalataya. Bawat araw ang kalinga mo'y maasahan, kaya nga dapat kang papurihan. Sa iyong kamay ay iaatang ang lahat kong pasanin. Sa iyong paanan nilalagak taglay na suliranin. Sa oras na di ko alam ang gagawin, sa iyo'y laging asa at sa iyo'y dadalangin. Aming Diyos, ika'y mapagkalinga sa aming nananampalataya. Bawat araw ang kalinga mo'y maasahan, kaya nga dapat kang papurihan. Sa buhay ko'y laging patnubay, pag-ibig mong wagas at tunay. Ikaw lang ang maasahan, kailan may di pababayaan. Oh, ika'y mapagkalinga sa aming nananampalataya. Bawat araw ang kalinga mo'y maasahan, kaya nga dapat kang aming Diyos, ika'y mapagkalinga sa aming nananampalataya. Bawat araw ang kalinga mo'y maasahan, kaya nga dapat kang aming Diyos, ika'y mapagkalinga sa aming nananampalataya. Bawat araw ang kalinga mo'y maasahan, kaya nga dapat kang papurihan. Magandang araw po mga kapatid. Pastor Lito De Leon po ng Without Walls Ministries. There is only one common objective of preaching the Word of God or teaching the Word of God to bring change into our lives. Marami pong area sa buhay natin na dapat baguhin ng Diyos. At sa araw na ito, we will explore on the subject that touches each and every one of us.
tatalakayin po natin kung ano ang sinasabi ni Jesucristo tungkol sa integrity. Hindi po ligid sa bawat isa sa atin na ating bansa ay number 2 sa buong mundo pagdating sa korupsyon. Nariyan po ang pagnanakaw sa kaban ng bayan, kawalan ng hustisya, pagsasamantala sa mahihina, pagsisinungaling ng mga politiko. In other words po, kawalan ng integridad sa pinagkakatiwalaan natin, ngunit hindi sila naging tapat sa kanilang tungkulin sinumpaan sa taong bayan. The politics in our country today has gotten to the point where we expect na ang sinasabi ng mga politicians ay puro kasinungalingan. Ngayon, kung kaya't maski natutoo ang sinasabi nila, hindi pa rin tayo naniniwala, hindi naniniwala ang taong bayan. Dahil nakatatak na sa isipan ng taong bayan, wala silang integridad na dapat paniwalaan. It reminds me of a farmer kung saan nasaksihan po niya ang aksidente ng isang bus na punong-puno ng sakay na politiko papunta sa isang seminar. Habang tumatakbo ang bus na ito, nawala na preno at bumangga sa isang malaking puno ng kahoy sa isang liblib na lugar sa tabi ng isang bukid kung saan, kapatid, ang aksidente ay nasaksihan ng isang magsasaka. Nilapitan ng magsasaka ang wasak na bus at siya ay nag-imbestiga. Matapos na mag-imbestiga, humukay siya ng malalim at inilibing lahat ng politiko. Kinabukasan, dumating ang mga pulis at nakita nila wasak ang bus at tinanong ang magsasaka kung saan napunta lahat ng nakasakay na politiko. Nilibing ko pong lahat. Sagot ng magsasaka. Sigurado ka bang lahat sila ay namatay? Tanong ng hepe ng pulis. Sumagot ang magsasaka. Ilan po sa kanila sumisigaw at hindi pa raw sila patay. Ngunit alam niyo po naman kung gaano kasinungaling yang mga politiko na yan. Kawawa naman yung mga nalibing na buhay pa. Nakakatawa, kapatid, ang senaryo na ito. Ngunit, sa totoo lang, hindi lang naman politiko ang sinungaling. Marami pa rin sa atin ang sinungaling. To the point na wala nang naniniwala sa atin kung minsan. Amen? Sa nabasa kong libro, sabi daw, mahirap daw makakita ng mga tunay na taong may integridad. Is your life characterized by integrity? Ang tanong ko po sa inyo, ano ang pagkakilala sa inyo ng mga taong kilala kayo pagdating sa integridad? Sa araw na ito, meron tayong babasahing talata kung saan si Kristo mismo ang nagsasalita. Pero bago natin basahin, samahan niyo po akong manalangin. Panginoon Diyos, Ikaw ay dakila, Ikaw ay makapangyarihan, Ikaw, Lord God, ang nagbabago, Panginoon, sa puso ng bawat isa, Lord God. At may maganda kang plano sa bawat isa sa amin, Lord God, na kami, Panginoon, ay magiging mga tao na may integridad, Lord God. Samahan mo kami sa mamamagitan ng Espiritu Santo na siyang gabay at patnubay, Panginoon, nang maipahayag ko ang salita mo, Lord God, with so much passion, with so much truth, with so much integrity, Lord God. As we commit our time together, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Basahin po natin ang talata sa araw na ito. Matatagpuan sa Matthew 5:33 to 37. Sabi po dito, again, you have heard that it was said to the people long ago, do not break your oath, but keep the oaths you have made to the Lord. But I tell you, do not swear at all, either by heaven, for it is God's throne, nor by the earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great king. And do not swear by your head, for you cannot make even one hair white or black. Simply let your yes be yes, and your no, no. Anything beyond this comes from the evil one. Praise the Lord for the word of God.
Ang talata po na ito ay sermon ni Jesus Christ, better known as Sermon on the Mount. Sa ating binasa, binigyan tayo ng isang pananaw kung saan si Jesus sinasabi sa mga disipulo na hindi siya nagtuturo ng mga bagay na hindi pa nila naririnig. Referring to the Old Testament, sabi niya, "You have heard that it was said to the people long ago." Na mula sa pagkabata, natutuhan na nila ang law of Moses. That was to guide their living, maging gabay sa kanilang pamumuhay. But now, sa ating binasa, as if Jesus is raising the bar higher, so to speak. Itinaas ni Jesus ang antas ng pagsunod sa mga tinaguriang followers niyang mga disipulo at sa ating panahon, sa ating pong lahat na mga followers ni Jesus Christ. In other words po, Jesus is not creating greater laws. He is creating greater character. Amen! Ang mga Hudyo po noong unang panahon ni Kristo, magaling po silang magkunwari na sila ay very religious people. Ngunit, karamihan sa kanila merely went through the motion. But for the followers like us, Jesus wanted more. Amen. He wanted kindness, He wanted compassion, He wanted justice and pure motives. Kung kaya't sa ating talata, nabasa, si Jesus ibig iabulis at tanggalin ang practice kung saan ang mga Hudyo kung ilang henerasyon nangangako ngunit hindi tinutupad ang pangakong ginagawa nila. Amen. Sa verse 33, sabi nga dito, "Again you have read that it was said to the people long ago, do not break your oath, but keep the oaths you have made to the Lord." Wow! Ang sinasabi po ni Jesus sa talatang ito, kung magsusumpa ka rin lamang at walang kasiguruhan, kung tutuparin mo hindi, mabuti pa huwag ka na lang sumumpa at magkakasala ka lang. Amen. Hindi ba kayo nagtataka kung saan ang galing ang ideya na kung susumpa isang tao, kinakailangang ipatong ang kanyang kamay sa Biblia? Ito po ay nanggaling sa assumption na ang tao ay sinungaling at madalas gumagawa ng kasinungalingan, hindi nagsasabi ng totoo. Kung kaya kapag ikaw ay nangako, sasabihin mo sa kausap mo na walang tiwala sa iyo. Sasabihin niya, "Do you swear to God? Cross your heart and hope to die?" Siguro narinig niyo na yan. Amen. Verse 34-35 po, basahin natin. "But I tell you, do not swear at all either by heaven, for it is God's throne, or by the earth, for it is His footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great King. And do not swear by your head, for you cannot make even one hair white or black. Simply let your yes be yes and your no, no." Wow! Sa kagustuhan mong paniwalaan tayo ng ating kausap, sasagot tayo, "I swear to God." Sumusumpa ako, patayin man ako ng Diyos na sa kinatatayon ko, tutuparin ko ang sinumpaan ko sa iyo na pakakasalan kita. Yun pala mga kapatid, kasal na sa iba. Minsan sasabi ng iba, mamatay man ang mga kapitbahay ko. Dinamay pang kapitbahay. Tapos di mo na tinupad. Dalawa lang naman ang sasabihin mo eh. Oo, o hindi. At lahat ng ito kapatid, boils down to one thing, lack of integrity. At itong practice na ito kapatid, nasasalin ito sa ating mga anak. Kung kayo ay sinungaling, chances are, sinungaling din ang iyong mga anak. Sapagkat okay lang pala magsinungaling eh. Dahil ginagawa ito ng tatay at nanay ko. Ang masakit minsan kapatid, yun pang mga magulang ang nagtuturo sa mga anak na magsinungaling. Kapag dumarating ang Bombay na pinagkakautangan ninyo, sasabihin mo, "Anak, pag kumatok, sabihin mo, wala ako, magtatago muna ako." Tapos sabihin ng Bombay,
Nasaan ang nanay mo? Wala, sabi niya po, wala siya rito. Magtatago daw muna siya. Amen. Ngayon, kapag ikaw yung nangako, and you invoke the name of God, you bring into play the name of God. Tapos, hindi mo tinupad ang pangako, you dishonor God. Yan po ang matindi diyan. Ginagamit natin ang honor at karangalan ng Diyos upang manloko ng kapwa. Kaya mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng name of God na nakasulat sa Ten Commandments. Do not use the name of God in vain. Natutupad ba ang pangako niyo sa Diyos na magdadasal ka araw-araw? Natutupad ba ang pangako niyo sa Diyos na magbabasa kayo ng salita niya? The Word of God, the Bible. Paano niyo makikilala ng lubusan ang ating Diyos, Ama, kung di mo binabasa ang kanyang salita? Paano po tayo magkakaroon ng iba yung pagpapala kung di natin alam ang salita at magandang plano ng Diyos na makikita mo sa binabasa na kanyang salita? At sasabihin mo sa akin, basta ako pastor nagbabasa, aywan ko sa iba. Talaga? Isang preacher ng simbahan, pagkatapos siya mag-preach, nagbilin siya mga membro na basahin ang Joshua chapter 25 sapagkat yun po ang kanilang tatalakayin sa linggong susunod. Dumating ang linggo at siya ay nagtanong. Sabi niya, ilan sa inyo ang nakapagbasa sa Joshua chapter 25? Mahigit pong kalahati ang nagtaas ng kamay. Sabi ng preacher, lahat ng nagtaas ng kamay, magpaiwan. Lahat ng hindi nagtaas ng kamay ay makakauwi na. Sapagkat ang sermon sa araw na ito ay tungkol sa pagsisinungaling. At nagpatuloy po siya sa kanyang pagsasalita na ang Joshua chapter 25, ang Joshua ay walang chapter 25 at hanggang chapter 24 lamang. Nagpapatunay lamang na lahat ng nagtaas ng kamay ay puro sinungaling. Hindi nakapagbasa. At lahat ng hindi nagtaas ng kamay, nagsasabi ng totoo na hindi naman sila nakapagbasa. Praise the Lord. Alam mo kapatid, kailangan po nating ipakita ang ating integridad sa pamamagitan ng pagpapatupad sa ating pangako. Napakasimpleng bagay. Kapag ikaw ay tinawagan, tinext, integrity says, you have to return the call. Sasabihin ng iba, Pastor, nawalan kasi akong load eh. Ang daming alibay. Pero ang totoo, hindi nila ginagawa kasi wala silang integridad. Alam mo kapatid, ang sabi ni Apostle Paul kay Timothy, basahin po natin. Sabi niya po rito, sa Timothy 4, verse 12, sabi niya rito, do not let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity. Wow! Ang sabi ni Apostle Paul sa kanyang anak-anakan, wherein he will baka ilipat ang baton pag wala siya, kapatid, Huwag siyang mag-alala o kabahan na siya bata pa. Ngunit ipakita niya sa mga tao na wala silang may pipintas. Dahil ang buhay niya ay walang bahidungis, matapat sa mata ng Diyos at matapat sa tao. Amen. Ang isa pong pangako ay isang banal na bagay. Ito man ay ginawa mo sa isang presidente ng kumpanya, di kaya sa janitor. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat ang silent and invisible witness sa iyong pangako ay ang Diyos mismo. Lahat ng binibigkas natin, naririnig niya. Lahat ng ating ginagawa, nakikita niya. Sapagkat siya ay makapangyarihan, omnipotent. Siya rin po ay omnipresent.
In other words, He can be everywhere at the same time. Ganyan kakapangyarihan ang Diyos natin. Kung nangako ka sa iyong asawa na maging faithful, nag-commit na siya lamang ang mamahalin mo, and you will not cheat by having another woman or another man hanggang kamatayan, that is honesty. That is integrity. Amen. It reminds me of a story kung saan isang lalaki nagpark ng kanyang sasakyan sa di kalayuan sa KFC store. Bumaba po siya ng sasakyan at naglakad at umorder ng fried chicken for take-out. Matapos mabayaran, bumalik siya sa kanyang sasakyan at nabuksan niya ang box ng fried chicken upang kumain sila ng kasama niyang babae. Laking gulat niya nang makita ang box punong-puno ng libu-libong pera. Ano pong ginawa niya? Bumalik po siya sa KFC store at isinauli ang pera. Ang nangyari, nagkamali ang kahera, ang naibigay niyang box, yung maghapong benta ng tindahan para ideposito sa bangko. At ang box ng fried chicken ay naiwan nandun sa table ng kahera. Nagkataon po namang may mga TV reporters nagbabayad din ng kanilang kinain. Sabi ng reporter, dapat malaman ng buong mundo ang ginawa mong honesty upang pamarisan ng iba. Tawagin mo yung asawa mo sa kotse at magla-live TV interview tayo. Alam niyo pong ginawa ng lalaki? Hinilan yung lalaki, yung TV reporter sa isang tabi at sabi niya, huwag na lang po na gawin natin yun sapagkat ang kasama kong babae ay hindi ko tunay na asawa. Ang lalaki po ba ay may integridad dahil naging honest siya at sinauli ang libo-libong pera? Ang lalaki po ba ay may integridad dahil niluloko niya ang kanyang asawa? Kayo ang humatol, bayan. Amen. Kung tatanong ko kayo, what is the most important quality you look for in a relationship? Anong pinakamahalagang quality sa isang relasyon? Alam niyo po ang sagot sa 10 tinanong ayon sa survey? Siyam ang sagot, honesty. At kung tatanungin ko kayo kung ano ang pinakamasakit at mahapdi sa kanilang naranasan sa isang relasyon, ang sagot po, dishonesty. Alam po natin ang disappointment at hapdi kapag na-discovery kung saan naging dishonest ang isa sa isang relasyon. Pwedeng malampasan mo ang lack of communication at misunderstanding. Ngunit, kapag po napatunayan na mayroong ebidensya about deception, panluloko, kagaya sa ating kwento, tapos ang relasyon niyong mag-asawa. Amen. Ang pagiging dishonest po sa isang relasyon ay hindi lang magreresulta sa relational breakdown. Ngunit ito rin po ang major violation of the very essence of who God is. Why? Because truth originates in the essence of God. Truth is at the very center of who God is. Kung walang katotohanan, kung walang Diyos, walang katotohanan. Kaya nga, hindi pwedeng paghiwalayin ang katotohanan at ang Diyos. Amen. Sa tuwi pong nagsasalta ang Diyos, nagsasalta siya ng katotohanan. Walang falsification, walang pagkakamali, walang panluloko, walang distortion, walang exaggeration, because He is a God of absolute truth. And when we realize the truth about the very essence of who God is, that He is a God of absolute truth, makakakuha po tayo ng ideya kung paano po siya nasasaktan, kung gaano po tinutusok ang kanyang puso kapag tayo ay hindi truthful, kung tayo po ay dishonest,
kung tayo po ay sinungaling. Maraming Kristiyano ang hindi nakakakita at nakakaunawa nito kung gaano kalakas ng impact sa Diyos ang pagiging sinungaling at dishonest. Amen! Ayon kay William Barclay, isang noted theologian, sa kanyang komentary ng Matthew, sabi niya, as I quote, "Here is a great eternal truth. Ang buhay ay hindi pwedeng hatiin into compartments kung saan hindi kasali ang Diyos at sa ibang area naman kasali siya. Hindi pwedeng may isang uri ng lingwahe sa simbahan at isang uri ng lingwahe sa pagawaan, sa opisina, sa negosyo kung saan tayo ay nagtatrabaho. Hindi pwedeng may isang standard ng conduct sa simbahan at isang standard ng conduct sa pagawaan, sa opisina, sa negosyo at sa mga lugar kung saan tayo ay nagtatrabaho. Ang katotohanan, hindi mo kailangang imbitahin ng Diyos sa isang area ng buhay mo at sa ibang area hindi mo siya imbitahin. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, hayaan mo muna ako sa area na to. Diyan ka muna sa area na yan. Hindi po pwede. Gaya ng sinabi ko kanina, siya ay Diyos na makapangyarihan. Omnipresent. Sa lahat ng lugar, present siya. Naroon siya at hindi lingid sa Kanya ang ginagawa mo at mga iniisip mo. Amen! Alam niyo po, minsan ang Word of God ay masakit. Ngunit, kung ito ang ikabubuti at ikababago ng ating mga pag-uugali, sinusulat ito ng Diyos para sa ating kapakanan. Amen. Ang integrity po ng tao, hindi lang nakikita sa pagsisinungaling. Hindi lang sa pagiging dishonest, sigurado po ako, may kakambal ito. Kapag ikaw ay sinungaling at dishonest, kurap ka rin. Huwag kayong magalit sa akin. Sinasabi ng salita ng Diyos, ang mga kurap na tao, ito mga taong pinag-iintrisan ang ari-arian at pera ng pag-aari ng iba. Basahin po natin ang panukala ng Diyos tungkol dyan. Ito po ay address sa mga Kristiyanong gaya natin. Ang Pilipinas, the only Christian incidentally in this part of Asia. Pero what's happening to our country today? Basahin ko po. Ito po sa Ephesians 4 verse 28. He who has been stealing, must steal no longer. But must work, doing something useful with his own hands that he may have something to share with those in need. Kailangan siguro ito'y patungkol sa mga hindi nakikinig Kristo para po sa atin to ina-address. In other words, may mga nang-uumit ng hindi kanila. Tigilan po natin yan. Amen. Tinutusok ang Diyos mahapdi sa kanila. And we will be condemned. When we think about stealing, ang pumapasok po sa ating isipan, yung mga kriminal na nagnanakaw sa bangko, mga hold-upper, mga nagnakaw po sa kabanang bayan na milyon-milyon. Yun po isipan natin na maraming yun ang naisip natin. Ngunit anumang halaga ng ninakaw mo, maliit man ito o malaki, wala pong pinagkaiba sa mata ng Diyos. Nagnakaw ka pa rin at ayaw na ayaw ng Diyos yan. You will be condemned. Amen. Masakit kapag tayo na biktima ng panluloko at pagnanakaw ng salapi. Ngunit, mas masakit po kung ang nagnakaw at nang biktima sa atin ay mismong pinagkakatiwalaan natin. Sa lahat ng tao, Kristiyano pa naman, dapat po nating malaman na ang buhay ay isang pagsubok at pagtitiwala. Amen. Ang Diyos patuloy po tayong sinusubok sa ating pag-uugali, sa ating pananalig, pagsunod sa kanyang kautusan, pagiging matuwid,
pagiging matapat, at pagiging magkaroon ng integridad. Amen. Sinubok ng Diyos si Abraham nang hingin na ialay ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac. At siya po ay nakapasa sa pagsubok. Kaya lalo siyang pinagpala ng Diyos. Si Adan naman at si Eva hindi nakapasa sa pagsubok sa Garden of Eden. Nang suwayin nila ang utos ng Diyos na naging sanhi upang mapalaya sila sa harapan ng Diyos. Amen. Patuloy po tayong sinasalang ng Diyos sa pagsubok. At kadalasan, wala tayong malay na sinusubukan tayo. At kapag tayo ay hindi nakapasa sa maliit na pagsubok, sa maliit na halaga na pinagkatiwala sa iyo, ipagkakatiwala kaya sa iyo na mabigyan ka ng mas malaking responsibilidad na may kaakibat na malaking sweldo? Hindi. Ipagkakatiwala kaya ng Diyos ang tunay na kayamanan kung sa maliit na bagay hindi ka kayang pagkatiwalaan. Ang tinutukoy ko pong tunay na kayamanan, ang salita ng Diyos. Hindi po ipagkakatiwala siya ng Diyos. Now, how can we become people of integrity? Meron pong panukala dyan ang Diyos para sa atin. Napakabuti ng Diyos. Amen? Patuloy niya tayong binabago araw-araw. Amen? Sa Psalm 26:2, alam niyo po, Psalms 26, chapter 2, sabi po rito, "Test me, O Lord, and try me. Examine my heart and my mind." Amen. Sapagkat ang integridad po nagsisimula sa puso. Amen. At sa isipan. Hilingin po natin sa Diyos na patuloy tayong examinin ang ating puso at linisin niya araw-araw. Katulad po ng paglilinis sa ating literal na bahay na narurumihan araw-araw, nagwawalis tayo, naglinis tayo. Ang paglilinis po sa ating puso dapat araw-araw din na itawag sa Diyos na tanggalin niya ang mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa Kanya. Amen. Yan po ang lagi kong ginagawa. Sabi ko, Lord, kung may mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa iyo, Panginoon, tanggalin mo, Panginoon. Sapagkat ayon sa salita, yan ang among balakid upang ang aking pagdadasal sa iyo, upang ang mga pagpapala mo ay hindi may buo sa aking buhay. Sapagkat ibin ko po na maging banal ayon sa kanyang salita. Amen. Number 2, study to know what is true. Throughout the Bible, you will find the word honesty, purity, upright, complete, that are translated from the same words. Ang meaning po, integrity. Mga synonyms po yan. If therefore, gusto nating mabuhay na may integridad, we must know what integrity looks like. At manggagaling yan sa paggugol mo ng oras sa Biblia kasama ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nakatira sa puso mo. Kung maglalaan ka ng oras sa pag-aaral ng Biblia at may isa sa buhay mo ang katotohanan na nababasa mo, then we can live lives of integrity. Bakit? Sapagkat ang Biblia po lamang at wala nang iba ang standard of living na kailanman hindi nagbabago. At habang binabasok niyo po ang Biblia, makikita mo ang sarili mo, masasalamin mo ang sarili mo, sasabihin mo, ako ito kailangan pala magbago na ako. At dito lamang lalakas ang faith mo at tiwala sa Diyos na dakila at makapangyarihan na kayang baguhin ang puso mo. Kung sa sarili mong kakayahan, kapatid, hindi mo kayang kontrolin ang pagsisinungaling, ang pagiging dishonest, ang pagiging mapagsamantala sa salapi at ariya na hindi sa'yo, hindi mo kayang gawin unless you are empowered by God. Unless you are empowered by the Holy Spirit. That's why when we draw near to God in repentance and dependence in Him to be a woman and man of truth He has called us to be, iba yung pagbabago ang mangyayari sa ating pag-ugali. Amen. Babaguhin po ng Diyos ang ating puso.
na may pagsunod sa kanyang utusan. Isang pusong may pananalig, isang pusong matuwid, isang pusong matapat, isang pusong makadiyos at banal, isang pusong may integridad. Being a Christian is more than just having faith. It's being man and woman of character with integrity as your flagship. Let's pray. Lord, napakabuti mo sa amin, Panginoon. Patuloy mo kaming binabago araw-araw, Lord God. Panginoon, ang tanging hiling ko, Panginoon, empower each and every one of us, Lord God, through your Holy Spirit, Lord God, that we may be able, Lord God, to bring change. Ikaw, Panginoon, ang nagbabago sa amin. Baguhin mo kami, Lord God. Salamat sa iyong salita, Lord God. Dalangin ko ang lahat ng nakapanood, Panginoon, ng mensaheng ito ay magkaroon ng pagbabago at pagpapalain mo, Lord God. Hinihiling ko rin, Panginoon, ang iyong peace, ang iyong shalom, na ikaw lamang ang makakapagbigay, Panginoon, na hindi kayang, Lord God, agawin ng mundo, Lord God. Dalangin ko rin, Panginoon, to keep us safe, Lord, and healthy as we are confronted with this vicious pandemic, this virus that we're going through, Lord God, right now, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng panukala mo. Bless every man and woman, Lord God. Bless your people, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen.